Chapter 18. Welcome back, Troy and Luis. Bati sa amin ni Eunice pagkapasok namin sa lobby ng hotel na pag-aari ng pamilya ni Richard. The two of them were wearing much presentable clothes than us. Gusto kong matawa sa hitsura namin ni Troy dahil para lang kaming pupunta sa kanto para tumambay. How are you, Luis? I heard to Troy's sister that you're pregnant as well, just like Eunice. Akalain mo nga naman. Saad ni Richard at saka tumingin sa kanyang pinsan. Lumapit siya kay Troy para i-congratulate ito. Nang bumaling sa akin si Richard ay agad itong ngumisi sa akin. Akala ko ba, hindi ka magkakagusto sa best friend mo? Tanong nito. Tumingin ako kay Troy. Pinagmasdan ko ang kaniyang reaksyon nang marinig ang sinabi ni Richard. Just like what I expected, baka sa ekspresyon niyang naguguluhan siya. Richard cleared his throat and tapped Troy's shoulder. I heard what happened to you. Sorry bro, hindi ako nakadalaw sa'yo noon. Buti hindi ka iniwan niyang si Luis. Swerte mo. Sana bumalik na ang mga alaala mo para maalala mo kung gaano niyo kayo sa isa't isa noon, sabi nito sa katumawa. Marahang hinampas ni Eunice ang braso ni Richard para patahimikin ito. Siya nga pala, ito ang susi ng kwarto niyo. Okay naman na siguro sa inyo ang isang kwarto ano. Tumanggaw naman ako sa katinanggap ang susi na iniabot ni Richard. Eunice was smiling all the time. From time to time may ibinubulunang siya sa kanyang asawa at dahil doon, napapangiti si Richard. Pakiramdam ko tuloy pinagchichismisan nila kaming dalawa. Sana naman kung magchichismisan kayo, huwag sa harapan namin. Nakasimangot kong sambit. Natawa naman silang dalawa. We're just talking about what happened on our wedding. If you remember what happened, sabi naman ni Eunice. Bigla namang nag-flashback sa isip ko ang tungkol sa nangyari noong kinasal sina Eunice at Richard. I remember catching the bride's bouquet. Habang si Troy naman ang may nakasalo ng garter. That time, they were teasing us of the possibility that we're the next two people to get married. But that time, we're not aware of our feelings towards each other. Anong nangyari noong kasal niyo? Tanong ni Troy. Napangiti sa kanya si Richard at saka umiling ito. Secret, bro. Nagkandahaba ang nguso ni Troy sa sagot ng kanyang sariling pinsan. You betrayed me, nagtatampo niyang sambit sa pinsan. Ngumiti ako sa mag-asawa at hinayla na palayo si Troy. Hila-hila ko ang aking malita, ganoon din siya. May mga sumalubong sa aming staff. Kinuha ng mga ito ang dala namin para madala na nila sa labas ng unit namin. Anong nangyari noong wedding nila? Pangungulit niya sa akin hanggang makapasok kami sa loob ng kwarto. Pagod akong umupo sa kama saka tumingin sa kanya. Marahan kong tinapik ang espasyo sa aking tabi. Agad naman siyang umupo sa aking tabi at inihiga ang kanyang ulo sa aking balikat. I feel likely have a lot to know. Mahina niyang bulong habang pinaglalaroan niya ang daliri ng aking kanang kamay. That's true. At alam mo bang napakalaki ng naitulong ng lugar na ito sa kwento nating dalawa? He raised his head and rested his chin on my shoulder. Talaga, bumaling ako sa kanya. Sobrang lapit ng aming mukha sa isa't isa. Sobrang ikli ng distansya. I can clearly see his flawless face, his pointed nose, his chinito eyes and red lips. I smiled at him and nodded. Hindi ko inalis ang aking tingin sa kanyang mukha. He moved forward and because of that, our lips touched. Walang gumalaw sa aming dalawa. The both of us are just enjoying the moment with our eyes closed. Naramdaman ko ang paglayo ng kanyang labi sa akin. Again, he rested his head on my shoulder. Halos matagal din kaming nasa ganoong sitwasyon. Nang makaramdam siya ng antok ay natulog muna siya sa kama habang ako ay nagtungo sa couch. Kinuha ko ang laptop sa malita at agad itong binuksan. I checked some of the emails and replied to it. I did work-related stuff dahil hindi naman ako inaantok. Hanggang hapon ay ginawa ko ang mga dapat tapusin. Pagkatapos ko ay agad akong naglakad patungo sa kama. Nang maramdaman ko ang biglang pagsakit ng likuran ko ay umayos na ako agad ng posisyon sa kama. Sakto namang paghiga ko nang gumalaw si Troy at yamakap ito agad sa biwang ko. Napangiti ako at tinapik-tapik ko ng marahan ang kanyang kamay. He positioned his face on my chest.
Dahil yakap niya ako ay naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na pumapawi sa lamig na binubuga ng air conditioner ng kwarto. Nang ipikit ko ang aking mga mata ay alam ko nang makakatulog ako ng matagal. Luis, wake up. You have to eat, love. Nagising ako sa marahang pagtapik ni Troy sa braso ko. Anong oras na ba? Tanong ko sa kanya. It's 8 in the evening. Dali na, tayo ka na riyan. Kailangan mong kumain. Bawal ka magutom at si baby. Hinawakan niya ang aking dalawang kamay at hinayla ako patayo. Pero imbes na umayos sa pagkakatayo ay yamakap ako agad sa kanya ng mahigpit. Give me a 5-minute hug. Bulong ko sa kanya. He laughed a little and kissed my temple. He was moving while we were hugging. Mukha tuloy kaming sumasaway ng mabagal ngayon. Hindi ko maiwasang mapangiti habang ini-enjoy ang moment na ito. Let's go down to eat. Dahil inaantok pa ako ay mabagal ang naging pagkilos ko. Mabuti na lang at matiyagang inaalalayan ako ni Troy. Pagkarating namin sa baba ay maraming tao ang nasa restaurant ng hotel. Pero marami pa ring available tables. Ma'am Dizon and Sir Rivas. Napatingin kami ni Troy sa staff na biglang lumapit sa amin. This way po. Ipina-reserve ni Ma'am Eunice ang place na ito para sa inyo. Naunang naglakad ang staff patungo sa dulong parte ng restaurant. Saka ko lang na-realize kung ano ang meron doon. Agad na gamaan ang pakiramdam ko nang makita ang dalampasigan sa hindi kalayuan. Thank you, saad ni Troy sa staff. Iniwan naman kami nito para kunin ang pagkaing in-order niya. Hindi maalis ang tingin ko sa malilit na alon na humahampas sa dalampasigan. Do you like to go outside? He asked me. Tumingin ako kay Troy at sa kamarahang tumango. Later, love, dahil masyado akong na-motivate ng karagatan, ganado akong kumain ng mga pagkaing inihain sa amin ng waiter. Eat the baby corn, Luis. It's healthy. Napanguso ako sa kanya. Pwede pass muna. Hindi gusto ng sikmura ko ang baby corn. Promise, nag-try ako kanina. Hindi ko lang talaga nagustuhan. Matagal siyang napatitig sa akin at pinagmasdan ang mukha ko. Marahil pinag-aaralan niyang maigi kung nagsisinungaling ba ako o hindi. Okay, I'll eat this, Anya. Troy never liked corn. Pero ngayon kinain niya. Mahigpit kasi siya pagdating sa mga pagkain. Kailangang ubusin kung ano man ang kanyang in-order. Thank you, nabusog ako. He smiled at me. We were walking towards the back door of the hotel kung saan daan iyon patungong dalampasigan. Nadaanan na namin iyon noon. Paglabas namin ay napahanga ako agad sa mga lights na naka-install sa palibot ng mga halaman. Maangin din sa labas kaya naman mas nakadagdag iyon sa magandang aura ng paligid. Hawk niya ang aking kaliwang kamay habang naglalakad kani sa buhanginan nang bigla siyang huminto sa paglalakad at napahawak ang isa niyang kamay sa kanyang ulo. Troy, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Agad akong napahawak sa kanyang magkabilang balikat. Luis, ang sakit ng ulo ko. Maya-maya ay napaupo siya sa buhanginan habang ang kanyang dalawang kamay ay nasa ulo niya pa rin. Troy, kinakabahan kong pagtawag sa kanyang pangalan. Lumuhad ako sa buhanginan para mapantayan siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa pagkakataong iyon. Hindi ko rin alam kung bakit bigla-biglang sumasakit ang ulo ni Troy. Ilang sandali pa ay yamakap siya sa akin. He closed his eyes. Kahit na maangin ay pinagpawisan pa rin siya. Habang nakayakap siya sa akin ay marahan kung hinahaplos ang kanyang likuran. I can hear his heart breathing. Siya, I'm here. It's okay. It's okay. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Do you want to go inside? Magpahinga na tayo. Tanong ko sa kanya. Naramdaman ko ang kanyang pag-iling. Let's stay here for a while. Just like what he said, nanatili nga kami roon ng halos 1 oras pa. Walang nagsalita sa aming dalawa. Nakamasid lang kami pareho sa malilit na alon ng dagat na umaabot sa dalampasigan. Sa tuwing pagmamasdan ko siya, ay nahuhuli ko siyang malalim ang iniisip. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang aura niya. He looked so gloomy all of the sudden. Hindi pa ba tayo papasok sa loob? Tanong ko. Palamig na kasi ng palamig ang hangin sa tabing dagat kaya gusto ko nang pumasok sa loob. Nakalimutan ko ring magdala ng sombrero. Baka magkasakit ako kapag nanatili ako rito dahil mahamog na nga ang paligid.
Nang marinig niya ang sinabi ko ay saka lang siya bumaling sa akin. Nauna na siyang tumayo at inilahad ang kanyang kamay sa akin. Nang tumingin ako sa kanyang mga mata ay nakita kong may pagbabago roon, hindi ko lang maipaliwanag at matukoy kung ano. Hindi ka pa ba inaantok? Tanong ko sa kanya pagkapasok namin sa loob ng kwarto. Dumiretso siya sa couch habang ako naman ay nagtungo na sa kama para humiga. Tahimik lang siyang nakaupo roon at nakatulala. Okay ka lang ba? Tumingin siya sa akin at tipid na ngumiti. I'm okay. That moment I knew something was off. Something must have happened a while ago. Gustuhin ko mang kausapin siya tungkol doon pero ramdam ko ring mas gusto niyang mapag-isa kaya hindi ko na siya kinulit pa. I tried sleeping that night pero hindi ako halos nakatulog dahil wala siya sa tabi ko. He slept on the couch. I don't have any single clue of what is happening. Kahit masakit ang ulo ko dahil sa puyat ay bumangon pa rin ako. Pagtingin ko sa paligid ay wala na siya. Humugot ako ng malalim na hininga at nagdesisyong magtungo sa banyo para maligo. Pagkatapos ko ay nagbihis na ako. Pagbaba ko ay agad ko siyang hinanap pero hindi ko siya natagpuan. Kung hindi pa ako nagtanong sa mga staff ay hindi ko pa malalamang nasa tabing dagat siya. Naabutan ko siyang nakaupo roon at nakatanaw sa papasikat na araw. Troy, marahan siyang bumaling sa akin. Tumayo naman siya at humarap sa akin. His eyes looked down on my stomach. I saw him bit his lower lip and looked away. May problema ba tayo? Hindi ko na napigilan ang sarili kong itanong ng iyon sa kanya. Hindi ko maintindihan ang biglaang pagbabago sa kanyang mood at pakikitungo sa akin. Para tuloy akong nangangapa at nakikipag-usap sa isang taong hindi ko kilala. Troy, napapagod kong tawag sa kanya nang makitang napayuko siya. Kumain ka na ba? Pag-iba niya ng usapan, humugot ako ng malalim na hininga. I can easily sense na iniiwasan niya ang tanong na iyon. Tumalikod ako sa kanya at napapikit ng marin para kontrolin ang aking emosyon. Louis, his voice trailed off. Humarap ako sa kanya at tumanggo ng marahan. Kung ayaw mo akong makita o makasama ngayon, ayos lang, sabi sa katipid na ngumiti. Tuluyan na akong tumalikod sa kanya at naglakad pabalik ng hotel. Hindi ako nagtungo sa restaurant. Bumalik na lang ako sa kwarto para magbihis para mag-asikaso ng damit na isusuot mamayang alas 9, Leon kasi ang oras ng simula ng birthday celebration ni Richard. Maging ang kanyang damit ay inayos ko na rin para pagdating niya ay susuotin niya na lang nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ay napaangat ako ng tingin sa kanya. Let's go down so you can eat. Hindi ko pinansin ang kanyang sinabi. Ipinagpatuloy ko lang ang aking ginagawa. Dahil beach party iyon ay while lacy blouse at white tokong ang plano kong suotin. Lumapit siya sa akin at marahang hinawakan ang kamay ko. Louis. Sa pagbanggit pa lang niya sa pangalan ko, ramdam kong napapagod na siya. Kaya naman binawi ko ang aking kamay sa kanyang pagkakahawak. Hindi ko maintindihan kung bakit nagbago bigla ang pakikitungo mo sa akin. Para kang nanlamig bigla, hindi ko alam kung napapraning lang ba ako o ano. Pero sana sabihin mo na lang sa akin kung ayaw mo na. Ayos lang naman, Troy. Basta kapag dating sayo, ayos lang. Kaya ko naman. Louis, please. Hindi naman ganoon, aniya sa nagsusumamong tono. Hinawakan niyang muli ang kamay ko. Dahan-dahan namang bumaba ang aking paningin sa aking tiyan. Humugot ako ng malalim na hininga at bumaling sa kanya. Okay lang naman kung ayaw mo sa amin. Okay lang ba kayo riyan, Troy? Louis. Tanong sa amin ni Eunice nang mapadaan siya sa aming kinaroroonan. Ngumiti ako sa kanya. I tried to smile and hide the uneasiness that I feel right now. Sa totoo lang, nahihirapan akong magpanggap na ayos lang ako kahit ang totoo ay hindi. Biglang bumigat yung katawan ko. Parang gusto ko na lang matulog o hindi kaya ay umuwi na lang ng Metro Manila. Wala na akong pakialam kung hindi kami okay o kung iwan niya kami. Kasi sa totoo lang, sanay na rin naman ako. Ilang beses na bang nangyari ang ganitong bagay? Halos hindi ko na mabilang. Minsan naisip ko na baka hindi talaga nararapat na sumaya ang isang katulad ko. Kasi sa tuwing makakaramdam ako nito, bigla na lang babawiin sa akin yung pag-asang nabuo sa puso ko na baka sakaling balang araw ay tuluyan din akong maging masaya kasama si Troy at ang mga mahal ko sa buhay. Kapag may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang magsabi ha. Nakangiting sambit nito at saka nagtungo na sa iba pang bisita.
Humugot ako ng malalim na hininga saka ibinaling na lamang ang aking paningin sa mga naglalaro sa tabing dagat. Napahawak naman ako sa aking tiyan. I tried to enjoy the activities Richard and the hotel staff prepared for the visitors. Sinubukan kong i-focus doon ang atensyon ko kahit na may mga pagkakataong naiisip ko ang mga gusto kong gawin pagkatapos ng event na ito. Luis, let's talk, aniya sabay hawak sa aking kamay. Nakagat ko ang aking ibabang labi habang nakatingin sa kanyang kamay na nakapatong sa kamay ko. Troy, please, wala akong ganang makipag-usap sa'yo. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Nang muling magsimula ang mga palaro ay nag-excuse ako kay Eunice na magtutungo ako sa banyo kahit ang totoo ay maglalakad-lakad lang ako sa kabilang parte ng dalampasigan. Hinubad ko ang aking suot na tsinelas at malayang dinama ang mga pinong buhangin. Maulap ang kalangitan at maangin sa paligid kaya naman mas arap sa pakiramdam ang magtungo sa ganitong lugar. Nang mapansin kong malayo na ako sa mismong event place ay saka lang ako huminto sa paglalakad. Inilagay ko ang aking tsinelas sa buhanginan at doon ako umupo. Malaya kong pinagmasdan ang maalon na karagatan. Sa totoo lang, nag-expect na naman ako na magiging maayos ang trip namin na ito. Nag-expect ako na magiging masaya ako hanggang makauwi ako ng Metro Manila. Ang hirap pala na masyado kang nag-e-expect sa mga bagay-bagay. Ang hirap kapag nasa isip mo gusto mong maging masaya pero lahat ng nangyayari ay puro kabaliktaran. Pumikit ako ng mariin at dinama ang hangin na humahaplos sa aking mukha. Ramdam ko ring tinatangay ng hangin ang ilang piraso ng aking buhok. Agad akong napadilat nang may marinig na sigaw ng isang bata. Hinanap ko kung saan iyon banda at bahagyang nanlaki ang aking mga mata nang makitang dinala sa malalim na parte ng dagat ang isang batang babae. Tumingin ako sa paligid. Naroon ang iba nitong kasama sa dalampasigan. Mukhang hindi rin napansin ng mga magulang nito ang nangyari. Napatayo ako agad at hindi na nagdalawang isip na tumakbo patungo sa dagat. Hindi na mahalaga kung hindi ako marunong lumangoy. Ang importante ay masagip ko ang batang patuloy na dinadala ng alon sa malalim na parte ng karagatan. Habang patuloy ako sa paglakad sa kailaliman ng tubig ay nakarinig ako ng sigawan ng mga tao. Narinig ko rin ang sigaw ni Troy sa akin. Gustuhin ko manglamingon sa kanya pero hindi ko na nagawa. Hanggang leeg ko na ang tubig nang maabot ko ang salbabida ng bata. Buong lakas ko itong hinayla patungo sa mababaw na bahagi. Kumapit ka ng mabuti. Sambit ko sa batang umiyak. Tumanggo naman ito sa akin. Agad kaming sinilabong ng ama ng bata. Binuhat agad nito ang anak patungong buhanginan. Nasa bewang ko na ang tubig. Alam kong makakaahon na ako. Ang kaso ay biglang sumakit ang binti ko kaya nawalan ako ng balanse at mabilis akong termilapon sa tubig dagat. Luis! Sigaw iyon ni Troy. Ang boses niya ang huli kong narinig bago ko naramdaman ang tuluyang pagsama ng katawan ko sa alon pabalik sa malalim na bahagi ng karagatan. Doc, magiging okay po ba siya? Yung baby po namin. Ayos lang po ba? My mind was awake but at that moment, hindi ko mabuksan ang aking mga mata. Parang hirap na hirap ako. Okay naman po ang kalagayan ng asawa nyo. The baby is fine as well. Good thing at maaga nyo siyang nadala rito. Maaga ring naalis ang tubig na kanyang nalunok na maaaring maging harmful para sa kanilang dalawa ng bata na nasa kanyang sinapupunan. Naramdaman kong kinuha ni Troy ang aking kamay at dinala iyon sa kanyang pisngi. I'm sorry. I'm so sorry, Luis. Sa lahat ng mga pagkakamali ko sa'yo. Sa lahat ng mga sakripisyo mong hindi ko natumbasan. Sorry kung naramdaman mong hindi ka mahalaga sa akin. Hindi yun totoo. Mahal na mahal kita. At alam ko ring mahal mo ako. Hindi ko lang maiwasang malungkot nang maaalala ang mga bagay na nagawa ko sa'yo. Dahil doon nasaktan kita. The truth is you deserve better. You really do, my love. But I just can't give you up. I love you so much. Wake up please. I remember everything now. I remember you now. I'm sorry if it took me a long time to remember all the things we've shared. You must have suffered on your own. I remained my eyes closed. But I feel the tears falling on the side of my face. I'm so happy but I'm still sleepy. I want to rest a bit more. Nagising ako mula sa malalim na pagkakatulog nang maramdaman ng marahang paghaplos ng kung sino sa aking buhok.
Marahan kong iminulat ang aking mata pero agad din akong napapikit nang masilaw ako sa liwanag ng fluorescent light. Luis, you're awake, dinig kong sambit ni Eunice. Kumunat ang noo ko dahil sa labis na pagtataka. Bakit narito si Eunice? I heard the rushing of the people towards me. Naramdaman kong may humawak sa kamay ko kaya naman muling kong iminulat ang mga mata ko. Thank God you're okay, mangiyak-ngiyak na sabi ni Troy sa kahinalikan ng kamay ko. Marahan kong pinisil ang kanyang kamay para ipaalam sa kanya na ayos lang ako. Umupo naman siya sa monoblock chair na nasa tabi ng hospital bed. Usap muna kayong dalawa riyan ha. Bumaling ako kay Richard na nakatayo sa likuran ni Troy. Nakangiti ito sa akin kaya naman kahit na wala pa akong lakas at sinubukan ko pa ring tumango rito. Nang tuluyang makalabas ang mag-asawa ay bumaling ako kay Troy na nakahawak pa rin sa kamay ko. I'm sorry, love. Siya. Don't say sorry. It's okay. I understand. I'm sorry if I acted that way. I'm sorry. Napatitig siya sa akin at maya-maya ay inilagay niya ang aking kamay sa kanyang noo. Doon ko siya narinig na humihikbi. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa pagkakataong ito. Gusto ko siyang yakapin ngayon pero hindi ko kaya dahil nakahiga pa ako. I heard what you said. That you remember everything. I heard all of it. I heard how you say sorry. Kaya tama na. Okay na yun. Okay na ako. Okay na tayo, mahina kong sambit. Basang B*A ng luha ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa akin. Namumula rin ang mga ito. Parang magmula noong sinabi niyang naaalala niya ang lahat ay hindi siya huminto sa pag-iyak. Gusto kong abutin ang kanyang pisngi para haplosan iyon. Noong maalala ko ang lahat kanina, parang gusto kong mahiya sa'yo sa lahat ng mga hirap na dinanas mo habang kasama mo ako. Alam ko namang hindi mo sinasadya, napapaos kong sambit. Umiling siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ko na para bang ayaw niyang pakawalan. Pero nasaktan pa rin kita. Humugot ako ng malalim na hininga at pinilit na bumangon para sumandal sa sandalan ng kama. Nang maayos ko ang aking posisyon ay marahan kong tinapik ang espasyo sa aking tabi. Napatingin naman siya roon at tila ba nagdadalawang isip kung uupo ba siya roon o hindi. Muli ko itong tinapik at sinabing umupo siya sa tabi ko. Nang umupo siya ay agad kong kinuha ang kanyang kamay. Matagal kong pinangarap na sana ay maaalala mo kung sino ako sa buhay mo. At ngayong nangyari na, sobrang saya ko. Sobrang worth it yung paghihintay ko. Humarap ako sa kanya at marahang pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi gamit ang aking palad. Mahal kita. Mahal na mahal. Hindi lang kita best friend, Troy Daniel, ikaw rin ang boyfriend ko at ang tatay ng magiging anak natin. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi at ipinagdikit niya ang aming mga noo. Mahal na mahal din kita, Rickayla Luis, lako lang. Lako lang lagi. Tumango ako sa kanya. Sa hospital na kami nagpalipas ng isang buong gabi at nang dumating ang kinabukasan ay muli na kaming bumalik sa hotel ni na Richard. Dahil sa nangyari ay mas naging maalaga sa akin si Troy. Magmula rin noon ay pinalayo niya na ako sa dagat dahil palagi na lang daw akong nadidisgrasya kapag nagtutungo ako sa dagat. We visited several places before we've decided to go back in Metro Manila. Noong una ay wala pa sa plano naming ipaalam sa mga kapatid niya ang tungkol sa pagbabalik ng kanyang alaala dahil plano naming sipresahin ang mga ito. Ang kaso, nabuko kami ng mga ito nang mapansin ng mga ito na napag-uusapan namin ang mga kalokohan namin noong bata pa lang kami. Hindi tuloy malaman ng dalawa niyang nakababatang kapatid kung maiiyak sila o matutuwa sa nangyari. Ilang beses pa nilang sinuntok-suntok ang kuya nila. Nang malaman din ni Mama at Troy ang balita ay nakahinga ng maluwag ang mga ito. Welcome back again Miss Rickayla and Sir Troy, bati sa amin ng isang staff ng company pagkapasok namin sa lobby. Nakatingin ang mga mata ng mga ito sa kamay namin ni Troy na magkahawak. Troy, bitaw na kasi. Para ka namang ewan eh. Hindi ba napag-usapan na nating walang ganito? Ang hilig mo sa PDA, inis na reklamo ko sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin at para ang hindi narinig ang sinabi ko. Hindi pa rin niya binitawan ang kamay ko. Pagbukas ng elevator ay pumasok na kami. Sunod-sunod ding pumasok ang ibang empleyado na papunta sa iba't ibang floor. May naririnig akong pasimpleng tumitikhim.
Kapag napapatingin ako sa kanila ay agad nilang ninunguso ang kamay na ni Sir Troy. Lang beses kong sinubukang bawiin ang kamay ko pero mahigpit ang kapit niya roon. Nagulat pa ako nang bigla siyang humarap sa mga kasama naming empleyado. "Good day. I have an announcement." Tumingin siya sa akin at sumenyas na tumabi ako sa kanya. Dahil wala akong laban, ginawa ko na lang ang gusto niya. Hindi ko talaga magets minsan ang mga pakulo nitong lalaki na ito. "Anong announcement po, sir?" Tanong ng isang Becky na empleyado. "I want you to know that Luis and I are in a relationship and we're having a baby." Nang marinig ko ang kanyang sinabi ay halos malaglag ang pangako sa gulat. Halos magkakapareho kami ng reaksyon ng mga kasama namin sa elevator. Ang ibang ay nagpalipat-lipat ng tingin sa aming dalawa. "Totoo, sir?" Tanong ng isa. "Hindi niyo kami pinaprank?" Ngumiti naman si Troy at saglit na itinuro ang aking belly. This time, medyo halata na ito. "We're having a baby." Proud na proud niyang sabi. Binati naman kami pareho ng mga naroon. Kung ako ay nag-aalangan, siya naman ay tuwang-tuwa na ipinamamalita sa mga empleyado niya ang tungkol sa aming dalawa. Pinagsabihan pa niya ang mga ito na maging mabait sa akin. Wala akong ibang magawa kundi mapabuntong hininga na lang sa isang tabi. Kailangan ba talagang ipangalandakan sa mga empleyado mo yung tungkol sa atin? Masungit na tanong ko sa kanya pagkapasok namin sa kanyang opisina. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. "Yes, kailangan. Kailangan nilang malaman ang tungkol sa atin at sa magiging anak natin. Para alam nila at makilala na nila kung sino ang isa pa nilang boss bukod sa akin," aniya sa kahinalikan ako sa noo. Lumayo na rin siya agad para magtungo sa kanyang lamesa. Nakasunod naman sa kanya ang aking paningin. Nang muling magsalubong ang mga mata ay kinindatan niya ako. Dahil sa ginawa niya ay inirapan ko siya. Habang siya ay tatawa-tawa sa kanyang lamesa, ako naman ay inis na nagmarcha patungo sa cubicle ko. Ate, nawawala si Chuche. Iyon agad ang bungad sa akin ni Chase paglabas ko ng kwarto. Sabado ngayon, at tinatamad akong magkikilos. Kung hindi nga lang ako ginutom, hindi talaga ako lalabas. Mas gusto ko pang matulog sa kwarto buong maghapon. Pero bandang 9:00 ng umaga, kumalam na rin ang sikmura ko. Bigla ko namang naaalala na hindi nga lang pala ako ang gutom kundi pati ang bata na 3 na buwan nang nasa sinapupunan ko. Nasa po ko ang aking nang makitang nagmamadaling hinanap ni Chase sa buong bahay ang alaga naming aso. "Baka naman nandyan lang, yan. Baka pinagtataguan ka kasi pangit ka." Inis na sambit ko sa kamabilis na bumalik sa loob ng kwarto. Dumiretso ako sa banyo para mag-toothbrush at maghilamos. Sinuklay ko na rin ang buhok ko dahil ayoko namang lumabas ng kwarto na magulo ang buhok ko. Paglabas kong muli ay sinalubong agad ako ng kapatid. Bakas sa kanyang mukha na kinakabahan siya at nag-aalala na rin. "Ano, hindi mo mahanap?" Sunod-sunod ang kanyang naging pag-iling. Bumaba siyang muli sa first floor at muling tiningnan ang bawat sulok pero wala pa rin. Doon na ako nagsimulang kabahan. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Alam kong hindi pa naman ganoon kalaki ang tiyan ko pero ang sabi ng OB ko, ingatan ko raw ang aking sarili at kung maaari ay huwag akong tumakbo-takbo. Paanong nawala? At paano mo na lamang nawala? Si Mama ba nasaan? Sunod-sunod na tanong ko sa aking kapatid. Napakamot naman siya sa batok saka tumingin sa akin. Umalis si Mama para mamalengke at mag-grocery. Pumunta ako sa kanyang kulungan pero wala siya roon. Tapos nakita ko na lang na bukas ang pinto pati na rin ang gate. Sandali itong tumahimik at muling tumingin sa akin. Hindi kaya tumakas si Chuche, ate. Baka sumunod kay Mama. Napapikit ako ng mariin at humugot ng malalim na hininga. Pagmulat ko ay agad kong sinaman ng tingin ang kapatid ko. "O ano pang tayo mo riyan?" Kumunot naman ang kanyang noo. "Tara na at hanapin natin si Chuche." Mas lalong kumunot ang noo ni Chase sa sinabi ko. "Lalabas ka ng ganyan ang suot mo?" Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Naapatingin naman ako sa aking damit. Cream-colored loose shirt and bear-printed na pajama. Okay naman ah. Bakit? Dapat ba magsuot pa ako ng gown bago hanapin si Chuhay? Inis na tanong ko. Pupunayin pa talaga niya ang suot ko mas importanteng mahanap namin ang makulit na asong iyon. Kung kailan naman kasi Sabado at araw ng pahinga ko sa trabaho, sa kapasyal-iyes ng bahay.
Sa susunod, kakabitin ko na talaga yon ng tracker para malaman ko kung saang lupalop siya nagtungo, lang segundo pang tumingin sa akin ang kapatid ko. Pinasadahan din niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Okay na yan. Tara na, parang napipilitin pa nitong sabi sa akin. Pasalamat siya at nagmamadali kami ngayon, kung hindi baka nabatukan ko itong kapatid ko. Paglabas namin ng aming bakuran ay agad kaming nagtanong-tanong sa mga tao sa paligid. May nakita po ba kayong aso? Kulay puti po na Mabalban. Tanong ko sa mga tao sa loob ng subdivision. Ay yung alaga mo bang si Chuche Ineng? Tanong ng isang matandang lalaki. Agad naman akong tumango rito. Opo, siya nga po. Nakita niyo po ba? Hindi eh. Ang pag-asang naipon sa aking sistema ay biglang naglaho. Hindi naman ako madaling map icon pero sa pagkakataong ito parang gusto ko na lang bumuga ng apoy. Pero itanong mo rito sa anak ko. Baka alam niya. At ganoon na nga ang nangyari. Paulit-ulit na tanong lang ang ginawa ko. Panigurado naman kasing hindi makakalabas ng subdivision iyong alaga ko dahil may gwardya na nakabantay roon. Pero isa rin sa mga iniisip ko, paano kung hindi rin napansan ng mga ito ang alaga kong aso? Nang makarating kami sa park ay naghanap ako ng bench na pwedeng maupuan. Dati hindi naman ako madaling mapagod. Pero ganito pala talaga kapag buntis. Yung mga bagay na normal para sa akin noon ay hindi ko na madaling nagagawa. Ate, ano na? Uupo ka na lang ba riyan? Pinagtaasan ko ng kilay ang kapatid ko. Naroon siya sa daan at nakapamiwang na nakatingin sa akin. Teka lang ho, master. Napagod ho kasi ako. Baka po nakakalimutan mo na buntis po ako. Pinapaalala ko lang. Umangat ang sulok ng labi nito na parabang hindi naniniwala sa sinasabi ko. Aba naman talaga itong batang ito. Napakas-arap tirisin. Nagpalipas lang ako ng ilang minuto sa pagpapahinga pagkatapos ay tumayo na rin ako. Habang naglalakad kami ng kapatid ko ay may nadaanan kaming dalawang lalaking abala sa pagke-cellphone. Ayoko man silang abalahin sa kanilang ginagawa, pero ginawa ko pa rin dahil baka sakaling nakita nila ang alaga ko. Habang tumatagal, lalo akong kinakabahan. Yung aso po bang Mabalban na kulay puti? Dumaan po rito kanina. Try niyo pong tingnan doon sa playground, mukhang doon pa iyon papunta. Sabi naman ng isa, sigurado kang nakita mo. Paglilinaw ko. Tumanggaw naman ito at halatang sigurado rin ito sa kanyang sinasabi. Bumaling ako sa kapatid ko. Medyo malayo ang playground, paano kaya kung ikaw na lang ang pumunta roon? Tanong ko rito. Umiling naman ito agad. Hindi naman tayo sigurado kung naroon talaga siya. Ang mabuti pa maghiwalay tayo. Doon ako sa kabila, ikaw sa playground ka pumunta. Magmamadali na lang ako para kung sakali, doon na lang tayo magtagpo mamaya. Wala naman akong choice kundi sundin ang sinabi ng kapatid ko. Mas mabuti nga yun para masiguro naming hindi kami masasalisihan ni Chuche. Huminga ako ng malalim at saka muling naglakad patungo sa playground. Tuwing may makakasalubong ako ay nagtatanong ako sa mga ito. Pare-pareho lang sila ng mga sagot. Na nasa playground nga raw nagtungo ang alaga ko. Pero habang naglalakad ako papunta roon ay mayroon akong napansin. Kumunot ang noo ko nang makitang may mga lobo na nakatali sa hilera ng santa na siyang nagsisilbing fence sa iba pang halaman sa loob ng mga hardin. Anong meron? Bakit may palobo? May birthday party ba rito? Baka naman pumunta ako rito tapos hindi ako invited. Nakakahiya naman kapag ganoon. Binilisan ko na lang ang paglalakad ko. Lumiko ako sa kaliwa dahil doon ang entrance papasok ng playground. Hinaharangan lang ito ng mga matataas na puno ng gumamela kaya hindi agad-agad makikita kung ano ang nasa loob ng palaruan. Malapit na akong makapasok nang bigla akong makarinig ng isang tahol ng aso. Nang ma-recognize kong boses iyon ni Chuche ay mas nagmadali ako sa paglalakad. Pagpasok ko sa loob ay bahagyang kumunat ang aking noo nang makita ang mga lobo sa paligid. Pink at purple ang kulay nito. At ang damong dinaraanan ko ay mayroong mga pulang petals ng bulaklak. Sa hindi kalayuan ay naroon sina Rie at Rio kasama si Mama. They were smiling at me. Naroon na rin ang kapatid kong si Chase. Buhat-buhat na nito si Chuche. Anong meron? Bakit may ganito? Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Nang bumaling naman ako sa gitnang daan ay nakita ko si Troy na naglalakad papunta sa akin. Troy, anong meron?
Bakit narito kayong lahat? Sinong may birthday? Nakangiti siyang umiling sa akin. Walang may birthday, Luis. Saad nito sa kamabilis na lumuhad sa harapan ko. Narinig ko ang impit na tili ni Rie at ang pag-cheer ng kapatid ko at ni Rio. May inilabas na malit na kahon si Troy at agad niya itong binuksan sa harapan ko. He's smiling to me as he gets the ring inside the box. Will you marry me, Luis? He asked. Matagal akong napatitig sa kanya. Akmang sisigat na ako ng makarinig ako ng tilaok ng manok. Inikat ko ang aking paningin sa paligid para hanapin kung saan ang manok na iyon pero wala naman. Yes, I will. Pagharap ko sa kinaroroonan ni Troy ay wala na siya roon. Wala na rin si Namana at kapatid ko. Wala ng mga lobo. Isang tilaok ng manok muli ang aking narinig. Nang imulat ko ang aking mga mata ay roon ko lang na-realize na isa lamang iyong panaginip. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata at nagmulat muli. For the past days, iyon na lang lagi ang napapanaginipan ko. Hindi ko tuloy alam kung gugustuhin ko pang bamanggon o manatili na lang sa kama. Isang malakas na katok naman ang narinig ko sa aking pintuan. Anak, bumangon ka na riyan para maaga kang makapag-asikaso. Hindi ba ay may lakad kayo ngayon ni Troy? Akala ko ba ay sasamahan mo siya sa isa niyang client meeting? Automatiko akong napasimangot nang marinig ang pangalan ni Troy. Ayokong bumangon, Maria. Bahala na siya sa buhay niya. Ang tanda niya na tapos kailangan pa siyang samahan. Hindi na siya bata. Sigaw ko saka muling humiga at nagtalokbong ng kumot. Hindi ko alam kung narinig ba ni Mama ang sinabi ko pero hindi naman siya sumagot pabalik sa akin. Tumingin ako sa kalendaryo at nakitang Biyernes pa lang ngayon. Kung bakit ba naman kasi ang bagal ng araw. Wala akong ibang gustong gawin ngayon kundi humiga sa kama. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing ganoon ang mapapanaginipan ko ay bigla akong na-drain. Wala rin akong nagawa kundi tumayo ng kama dahil hindi na rin naman ako makatulog ulit. Dumiretso na ako ng banyo para maligo. Pagkatapos ay nag-asikaso na ako ng mga dadalhin ko dahil alam kong maya-maya ay dadaanan na ako ni Troy. Bakit ka ba laging nakasimang o? Tanong sa akin ni Mama habang kumakain kami ng agahan. Hindi ako tumingin sa kanya. Itinuon ko lang ang atensyon ko sa pagkain. Napapansin ko naman ang kapatid ko na panay ang tingin sa akin kaya pa-imple kong sinipa ang binti nito sa ilalim ng lamesa. Masama ang tingin na ibinigay nito sa akin pero hindi naman siya nagreklamo. Ikaw ba Luis, gusto mo bang nakasimangot din pag lumabas iyang anak mo ha? Napanguso naman ako nang marinig ang sinabi ni Mama. Ano namang masama kung nakasimangot? At least gwapo o di kaya ay maganda naman. Sagot ko pa, lumapit sa akin si Mama at marahan akong kinurot sa tagiliran. Arema, reklamo ko sa kanya kahit hindi naman talaga lamapat ang daliri nito sa balat ko. Isa pa yan, napakaarte mo na rin. Ang owa pa. Hay nako, ewan ko na lang talaga, Rekayla Luis. Sana ay hindi makuha ng anak mo ng ugali mo. Masama ang tingin na ibinigay ko kay Mama. Bakit naman hindi? Maganda naman ang ugali ko Palaban kaya ako. Walang gana itong tumango. Okay sana kung babaeng palaban, pero paano kung lalaki? E di lalaking basag ulo. Inirapan ko na lang si Mama dahil sa kung ano-anong mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang dami niyang alam. Hindi pa nga lumalabas ang magiging apo niya pero ang dami na niyang sinasabi. Good morning po. Nang marinig ko ang boses ni Troy ay umayos ako agad sa pagkakaupo. Hindi ako lumingon sa kanya. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang tungkol sa panaginip ko. Bakit sa panaginip ko ay nagpo-propose siya sa akin? Samantalang sa totoong buhay ay wala naman siyang ginagawa. Good morning, Luis. Bati niya sa akin at marahang humawak sa balikat ko. Marahan kong hinawi ang kanyang kamay roon at mabilis akong tumayo. Tapos na akong kumain, sabi ko saka lumabas na ng kusina. Sa taas na lang ako uli magto-toothbrush. Kailangan ko munang alisin sa isipan ko ang tungkol sa panaginip ko na iyon dahil kung hindi, paniguradong mababad trip lang ako sa kanya buong araw. Dumiretso ako sa harapan ng sink. Tiningnan ko rin ang hitsura ko sa salamin. Pumikit ako ng mariin at pilit na kinalma ang aking sarili. Pagkatapos kong mag-toothbrush ay lumabas na rin ako agad. Naabutan ko siyang nakaupo sa kama ko paniguradong hinihintay niya ako. Ayos ka lang ba, Luis? Mas lalo akong napasimangot nang tawagin niya ako sa pangalan ko.
Hindi na yata ako magiging okay sa buong maghapong ito. Pero dahil mapagpanggap ako, tumanggo na lang ako kahit hindi naman ako ayos. Tipid akong ngumiti sa kanya. Akmang maglalakad na sana ako palabas ng kwarto ko nang bigla siyang tumayo at hawakan ang braso ko. Marahang bumaba ang tingin ko sa kanyang kamay na nakahawak sa akin pagkatapos ay unti-unting umangat ang aking paningin sa kanya. "What's wrong, love?" he asked. When I looked in his eyes, doon ko lang napansin ang kanyang mga eye bags. That's when I realized how tired he was. Hindi lang naman kasi kumpanya niya ang inaasikaso niya kundi pati na rin ang mga kapatid niya. Tapos dagdag pa ako sa problema niya. May mga pagkakataon din kasi talagang mahirap akong suyuan kapag nagtatampo ako. Lumapit ako sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. He closed his eyes while I was caressing his face. "I'm okay. You don't have to worry about me," bulong ko sa kanya. Umiling naman siya sa akin. "You're not okay. Whatever it is that is bothering you, tell it to me, mahal. It's hard for me whenever you act like this. I want to know what are your thoughts."